kababalaghan. Pag pumasok ka rito ng alas 2 ng madaling araw at wala ka nakita security guard na umiikot, rest assured, may nakabantay at may sumusunod sa'yo. Katatakutan! Bahagi pa rin ang ating paggunita sa ating mga mahal sa buhay na yumaon na at kanilang mga kahilingan. Ito po si Paring Ray. Pasukin natin ang isang kakaibang atraksyon sa lugar na tinaguriang Tarangkahan ng Langit. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yanging gabi sa ating Kasangga mo ang langit. Ang unang linggo ng Nobyembre ay talagang nila natin para sa ating mga yumaong mga mahal sa buhay. Sa mga panahong ito, hindi magkamayaw mga kababayan natin sa laging matahimik at mapayapang himlayan. Dito sa Antipolo, isang lugar ang agaw atensyon dahil sa mga kakaibang gimmick nito tuwing sumasapit ang ganitong mga panahon. Ito ang Heaven's Gate Memorial Gardens na taon-taon ay nagsasakatuparan ng iba't ibang mga gimmick para sa mga bumibisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Paano nagsimula itong family business? Since 1987, itong Heaven's Gate, nagsimula ito nung itinayo ng daddy ko, si Victor Takay, at sunod-sunod na yan, yung mga pangyayari. Nagsimula ito hindi talaga Memorial Park. Ang talagang plano rito is residential. Nagkataon lang na yung the late Victor Takay, dumating siya sa Antipolo Properties na bit-bit niya yung idea ng Memorial Park. So kinonvert from residential to Memorial Park. Simula sa isang lote, ngayon ay marami na ang naitayong Heaven's Gate sa buong bansa. Sa ngayon, meron tayong 8 parks all over the Philippines. Meron tayong 2 sa Antipolo, 3 sa Negros Occidental, at 3 sa Northern Luzon. Sa lungsod ng Antipolo ay merong 2 magkaiwalay subalit magkalapit na Heaven's Gate Memorial Gardens. Gaano kalawak itong Heaven's Gate Memorial Garden? Itong Heaven's Gate 1 na ito, this is about 7 hectares. Yung Heaven's Gate 2 naman natin, it is about 20 minutes away, is about 22.5 hectares. Napakalaki nito. Pero maasahan naman natin, nakikita naman natin na napakalinis kahit na malaki ang mga sementeryo natin. Seguridad ng kapaligiran ang isa sa pinagmamalaki ng Heaven's Gate. Ito yung cemetery o memorial park na hindi ka matatakot kahit pumasyal ka ng alas 2 ng madaling araw. Mapaaraw, mapagabi, hindi ka matatakot kasi meron kaming 24-hour security. Meron kami nasa gate, meron 2 dyan, merong 3 hanggang 5 security guard na umiikot. Ang pinag-iba namin, pag pumasok ka rito ng alas 2 ng madaling araw at wala ka nakita security guard na umiikot, rest assured, may nakabantay at may sumusunod sa'yo. Bukod sa seguridad, ang kalinisan at kaayusan ng Memorial Garden nito ang isa sa kanilang bentahe. Maintain namin yung cleanliness, maayos, and kung mapapansin ninyo, umikot ka ng umikot, kahit yung mata mo umikot, maaliwalas ang paligid dahil overlooking siya. So, pwede kong i-consider na in Rizal, ayoko namang buuin yung buong Pilipinas, in Rizal, I may say, we're number 1. Dahil nga sa napapanahon, inusisa ng ating kasagyang JR ang mga casket at kabaong na mayroong Heaven's Gate. Alice, ano-ano pong klaseng kabaong meron kayo at magkano po ang price range? Yung pinaka-ordinary po namin na casket, yung pinakamura po is 12,000 po. Bali, package din na po yun, sir. Tapos yung amin po pinakamahal, ito po, imported casket po, 500,000.
Bali, imported casket po siya. Tapos po, inclusive na po yan yung pinakamalaki po naming chapel. 3 days viewing po. Wala akong special feature yung 500,000. Ay, yan po kasi sir, parang yung kama yan, na-adjust po yung ano niya, yung loob niya. Parang yung sa mga bed sa hospital, na-adjust po yan. Kasi yung pagka yung imported, medyo naka-elevate po yung ano yung patay. Unlike po sa ordinary, talagang naka-yes po. Ayan po yung pinakamurang imported, 180,000. Ayan naman po yung pinakamura sa metal casket, 65,000. Bagamat may kamahalan, kabilang na sa mga presyo ng kabaong ito ang iba pang mga serbisyo. Yung presyo po ng kabaong, kasama na rin po dito yung package ng pamilya na namatayan. Yes po sir, from getting the cadaver from the hospital or either po sa house, tapos yung embalming po, yung casket, saka yung paghatid po kung saan ililiting. Samahan niyo kaming pasukin ang Heaven's Gate Haunted House. Tara! Sa kasalukuyan, unti-unti nang dumarami ang tumatangkilik sa cremation bilang alternatibo sa tradisyonal na paghimlay sa huling hantungan. Sir, ano po yung advantages ng cremation? Ang advantage ito, malinis siya, tsaka yung family hindi masyadong nalulungkot, hindi kagaya ng sa libing. Habang binababa, naghahagululan yung ano. Ay dito sa ano, medyo masaya sila, yung mga ano pa sila dyan, yung mga kantahan, depende din sa ano ng family. Pwedeng iuwi, and then kung ano, sa columbarium, meron din kami columbarium dito. Bukod pa rito, lubhang mas mura ito kung ikukumpara sa tradisyonal na pamamaraan. Ano na po klaseng urn ang meron po kayo at magkano po ang price range? Tatlong klase yung urn namin, isang marble, isang woods at saka yung metal urn. Magkano po yung price range sa pinakamura? Sa pinakamura naming price ng urn, yung marble. Kasi medyo ayaw ng family. Saka mababa lang talaga yung ano niya, 1,500 per urn. And for babies, 1,000. Sa woods naman, 7,500. And then metal urn, ganun din. Cremation namin, cheapest kami kasi 12,500 lang kami. Yun namang senior citizen namin, 10,000 with urn na yun, kasama package na siya. Kahit sa 12,500, hindi pa siya senior, kasama na rin siya package na rin. Maaaring pumili ang pamilyang naulila kung nais nilang iuwi ang mga abo ng kanilang yumao o ilagak sa columbarium. Depende sa eye level, A, B, C, D, E, may level kami na ano, depende, mga 30,000 plus. Oo, 4 ang kasya, gano'n. Lubhang mas mura ito kung ikukumpara sa pagbili ng lote sa libingan na aabutin ng mahigit 70,000 piso. Pagdating ng panahong ito, karaniwan na ang pagdagsa ng mga tao sa himlayan ng mga mahal sa buhay. Dito sa Heaven's Gate, bukod sa karaniwang gawain sa libingan, may mga kakaibang atraksyon ang maaaring masaksihan. Taon-taon iba-iba yung gimmick namin. Sa mga nakaraang taon, meron kami mga ati-atihan na umiikot na sinasabayan ang sayaw ng mga bata, mga pumapasyal dito, kahit yung mga matatanda, sumasabay sila ng sayaw. Bakit niyo po naisipan na gumawa ng mga ganitong activities? Inaalis kasi namin yung mentalidad ng tao na kapag sementeryo malungkot, kapag sementeryo umiiyak ang tao, kapag sementeryo emosyonal ang tao. So gumagawa kami ng mga activities na magiging masaya ang tao, meron silang paglilibangan. Hindi para kumita, kundi para maging masaya yung lahat ng taong nasa loob. Para maging ma-entertain sila. Agosto pa lamang ng taon ay pinaghahandaan na ng pamunuan ng Heaven's Gate ang gagawin nilang gimmick sa Undas. Sa taong ito, angkop na angkop sa panahon ng gimmick ng Heaven's Gate. Gaano po kalaki itong horror house? Itong horror house is isang burulan
Yan yung unang kwarto. Yung sumunod na kwarto is yun yung tinatawag naming family room na kung saan nagpapahinga yung mga tao. So yung unang kwarto, yung entry door, nasa 16 square meters yan. Na makaka-access sila sa second room na another 16 square meters. Samahan nyo kaming pasukin ang Heaven's Gate Haunted House. Tara! Bagamat ang panahong ito'y dumarating ng isang beses lang sa isang taon, narapat lang na alalahanin natin ang mga mahal natin sa buhay na yumao sa tuwi-tuwida. Ang sakit na dulot ng kanilang paglisan ay hindi kailanman mapapawi sa ating puso't isipan. Ganun pa man, masigit natin alalahanin ang ligayang naidulot nila sa pamalagi nila sa ating buhay. Sana mo na ibigin ninyo ang espesyal na pagtatanghal na aming palatuturan na kapagkanti ng kakaibang aral at fiksyon sa buhay. Andiyan sa muli sa Alambre po, Direct sa Langit, ito po si Paris Ray. Ako naman, si JR Langit. Laging tandaan, Sana maglaban, kasangga mo ang langit.